Siguro naman po ay tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kahit na po may ilang pong mga prayer requests ako natanggap na mayroon pong mga kahilingan, ang ilan po ay nasa ospital, ang ilan po ay nangailangan po ng biyaya at paghipo ng Diyos sa kanilang mga kalagayan. Gayunpaman, sa kabila ng mga sitwasyong minsan ay napakahirap intindihin, naniniwala pa rin tayo na ang Diyos pa rin ang siyang may hawak ng lahat. That God is still in control at hindi siya natuturete o natataranta sa mga nagaganap sa ating pong buhay. Bagkus panatag po siya at kung meron man pong kakulangan sa buhay natin, hindi natin makamit yung biyaya ng Diyos, ay ating pong sandaling pagbulay-bulayan ang nagaganap sa ating pong buhay. Muli, magandang umaga sa bawat isa sa ating pong mga kapatid na sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan na ngayon po ay naka-open yung kanila pong mga gadgets, laptops, and anumang pong means wherein they can be able to connect with us in this morning service. Salamat din sa Panginoon dahil sa biyaya niya ay kahit po may ganitong mga problema ay ang gawain po niya ay patuloy pa rin nagaganap sa patnubay at galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po kayang hadlangan ng anumang bagay ang layunin ng Panginoon upang ang kanyang salita ay hindi maipahayag at ang kanyang gawain ay hindi maipagpatuloy. Wala pong sapat na pagsubok, trahedya o anumang sakuna ang pwedeng humadlang sapagkat mananatili ito magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay sama-samang magbubulay ng salita ng Diyos. Muli, inanyayahan ko pong lahat na itumayo sa mga kapiling ko po ngayon dito sa face-to-face natin pong service at maging po sa kailang mga tahanan. Makibukas po kayo sa akin, buksan po na inyong dalang Biblia. Diyan po sa aklat ng Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59, mula po sa verse 1 and 2, dalawang talata lang po muna ang ating pong unang babasahin. At doon po natin bibigyan din yung pinaka-verses na yan, ang mensahe ng Panginoon na nais niyang ipaabot sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Ito po ang ating mababasa. Don't think that the Lord is too weak to save you or too deaf to hear your call for help. It is because of your sins that He doesn't hear you. It is your sins that separate you from God when you try to worship Him. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y sandaling manalangin at humingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating pong Diyos sa pagbubulay-bulay po natin ang kanyang banal na salita. Let's bow our head and let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, lumalapit po kami sa iyo. Sa trono po ng iyong kahabagan, sa trono po ng iyong awa, sa trono po ng iyong biyaya. Narito po kaming lahat. Inaamin po namin kung wala ka, wala kaming magagawa. We cannot even save ourselves. We cannot even change our lives, Lord. Kung anumang nagaganap na pagbabago sa buhay namin, ito po ay galaw at biyaya mo sa bawat isa. Ama, salamat po. Tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. Sa kabila po ng aming pong mga pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kasalanan at pagkakamali, at mga bagay, Panginoon, na nagawa na lihis sa iyong katwiran, gumawa ka pa rin ng paraan upang kami maabot, mapatawad, bigyan ng kaligtasan at pag-asa. O Diyos, wala kang katulad. Tunay po na karapat-dapat kang sambahin, papurihan, dakilain, luwalhatiin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At maging sa pagkakataon pong ito, O Diyos, kung meron kang nakikitang karumihan o kasalanan aming nagawa na isip na sabi, Lord God, through your holiness and righteousness, cover all of this in the name of Jesus. Patawarin mo po kami, O Diyos. At maging karapat-dapat po kaming sumamba, maging karapat-dapat po kaming lumapit sa iyo at matuwa ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa mga sandaling ito. Narito po yung abang lingkod, O Diyos, aming Ama, gamitin mo po ako bilang daluyan ng iyong biyaya. Inaamin ko, Panginoon, I am nothing without you. And through your words, O God,
we can be strengthened. Through your words, we can be uplifted up, O God. By your strength, O Lord, we can overcome all the trials and difficulties that we are facing today. Father, lahat po'y pinagkakatiwala namin sa iyo. Maging ang gawain pong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kayo po'y muling makakaupo na in the presence of Almighty God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, man's biggest problem. Ang pinakamabigat na problema ng tao. Sino po dito may mga problema? Pakitaas ang kamay. Just raise your hands. May mga problems. Yan. Kung sakaling magkaroon tayo ng exchange gift, no? Magpalitan ng problema, sino kaya sa atin ang papayag? Well, siguro, kung ang problema niyo po ay 10 piso lang, o 50 pesos lang, marami magpapapalit sa inyo siguro. Pero kapag kamilyones yan, at saka medyo mabigat, kukubahin kapag yung binuhat, ay marami sasabihin niya, kapatid, ipagpipray na lang kita. Ano ba talagang mabigat na problema ng tao? Yung kawalan ba ng hanap buhay? Bagamat marami pong nawalan ng trabaho, itong mga nakaraang ilang buwan, yung po bang may mga karamdaman na COVID, yung po bang the greatest and the biggest problems man had? Ano po ba talaga? Problema pamilya, problema relasyon, nag-away kayo mag-asawa, o yung anak mo naglayas, hanggang ngayon hinahanap mo, ayos siyang umuwi. O marahil, ito'y may kinalaman po sa iyong kinabukasan. May babayaran ka, hindi mo na mabayaran. Ano bang biggest problem ng tao? Lahat pong yun ay just bunga lang po yun ang problemang pinakamabigat na taglay-taglay po ng tao. And the biggest problems of all is not about economic, it's not about emotional, it's not about social problems, but rather it has something we do with spiritual, at yan po may kinalaman dun sa salitang kasalanan. Kasalanan. Kung inyo pong nabasa, kaninang umaga ako po yung nag-send po ng aking pong insight. Yan. Ito po yung nakaugnay dun po sa mensahe ng Panginoon. I used to do that na every Sunday, i-relay ko yung aking pong insight dun po sa message na nais ng Panginoon na ibahagi sa bawat isa. At ito po may kinalaman po doon sa kabutihan ng Diyos na hindi nagbabago sa kabila ng problemang dala-dala ng tao. Sapagkat we live in a culture where idea na may kinalaman po sa kasalanan has become mixed up in legalistic arguments over what is right and wrong. Ano po ba binanggit ko? Kung ano po ikahulugan nun? Ibig sabihin, sa panahong ito, medyo nalilito ng tao, ano ba ang tama, ano ba ang mali? May mga argumento dyan patungkol sa ano ba yung kasalanan sa legal na sense or sa legal sense. Sapagkat may mga pagkakataon po, hindi ho nangangahulugang legal dahil may batas na dapat sundin, yan na ay okay na yan at hindi na mali. Yan. Tulad na sinabi ko, tayo po'y nabubuhay ngayon sa kultura na kung saan ang idea patungkol sa kasalanan ay na-mix up na. Alam pa ba natin kung ano ang tama at kung ano ang mali? Can we distinguish what is good, what is moral, what is holy, what is righteous, from what is bad, what is immoral, what is unholy, and what is unrighteous? Magagawa pa ba nating bigyan ng pagkakaiba yung mga bagay na binanggit ko? When many of us consider ano ba yung kasalanan, katulad ng binanggit ko dito sa akin insight, what is sin? Kapag tinanong mo ang mga tao kung ano ba sa kanila ang ibig sabihin ng kasalanan o sin, marami kang matatanggap na sagot. Maliban doon sa pabiro na ang sin daw yun po yung nilalagay ho sa ulam para medyo lumasa. Hindi po sin yun, asin yun. What is a sin? Ano ba ang kasalanan? Ang sabi ng isa, ilang buwis mga sagot, ito'y pagsisinungaling, pagpatay, pandaraya. Hanggang sa meron ka matatanggap na sasagot na ito ay pagkain ng bawal na pagkain. So kasalanan sa kanya yun. Ang explanation niya, ang kasalanan daw ay hindi pagpapaalam sa magulang, paggawa ng nakalilibang na bisyo. Ito yung luxury at kalayaan, pagkakamali, kahinaan at iba pa. Pero merong nagsabi na ang kasalanan daw ay natural na gawain ng isang tao. Bakit? Dahil lahat ay nagkasala, kaya lahat ay sinners o makasalanan. So i-expect mo, asahan mo, dahil masalanan ka, sinner ka, gagawa ka ng kasalanan at nakagawa ka ng kasalanan at gagawa kang muli ng kasalanan kasi ikaw ay isang makasalanan. So ibig sabihin, normal na sa isang tao ang magkasala. Karamihan po sa sagot, pag tinanong mo ano ang kasalanan, tanongin nyo katabi mo, kapatid, ano ba para sa iyo kasalanan?
Tiyak, ito po ay laging tutukoy buntun sa bad character, bad behavior, bad actions. At totoo naman po, sapagkat our behavior often reveals our sin. Ang ating kinikilos, ginagalo, inugali ay nagpapahiwatig po kung ano yung kasalanan ng ating ginagawa. Ito po mensaheng ito hindi popular, lalo na sa panahong ito. Sapagkat kung meron man dapat imensahe daw, ay yung mensahe na magbibigay ng kaaliwan sa tao. Tama naman po yun, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan. Diyos ng pag-asa, tama rin po yun. Pero wag natin kakalimutan, seryoso po ang Diyos pagka pinag-usapan po ang kasalanan. We want to be blessed. Everybody wants to be blessed. Amen. But don't you know there is something that hinders blessing of God, okay, for us not to receive it? And ano yun? Yung ating pong kasalanan. Hallelujah. Many of us consider what is sin, we think of violations of God's commandment. Yun naman talaga ang kahulugan ng iba. At yun naman talaga ang isang kahulugan ng kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. Okay? Maging noon, nilabel na ng tao kung ano ang klase ng kasalanan. Yan, kasalanan. Salamat po, kapatid. Pero parang, okay. Nandidinig niyo po ba ako? Salamat po. Okay, we tend to think of murder, pagpatay, katulad sinabi ko kanina, adultery, pangangalunya, pakikiapid, as major sins. Yan po yung kasalanang mabibigat. Yan. Pero yung pagsisinungaling, pagpahid po sa mga ribulto, pagluhod sa mga idolo, okay, at paghanga higit sa Diyos sa mga tao na inyong hinahangaan, minor sin lang yan. Sino po bang may karapatan na i-label po natin yung kasalanan at kung minsan nilalagyan natin ng kulay? Green sin lang yan kasi green joke. Ito white sin ito kasi white joke. Ano ba ang totoo tungkol sa kasalanan? Ang katotohanan po that sin is defined in its original translations of the Bible. Tunghayan po natin, ano bang ibig sabihin ng kasalanan kung Biblia ang ating tutunghayan? The truth is that sin, as defined in the original translation of the Bible, sa aklat po na sa salita pong Hebreyo, ang salita pong kasalanan ay kautaw. Kung sa English po ay babaybayin nyo, tsata. Pero ang pronunciation po niyan ay kautaw. At sa salitang Griego, ang kasalanan po ay hamartanyo, nang ibig sabihin ay to miss the mark. Diyan po sa illustration na inyo pong makikita sa inyo pong screen, yung PowerPoint ko yan, meron pong dapat kang tutudlain. Okay. Kung ikaw may pana, kung ikaw archer, meron kang tutudlain. Sa katutudla mo, wala man lang tumama doon sa gitna o doon sa target mo, yung pong ibig sabihin po ng sin. We miss the mark of targeting what? Targeting the standard of God's perfection, holiness, and righteousness. Yung pong ibig sabihin. Hindi natin natumbok yung katwiran at kabanalan at kaganapan ng Diyos na dapat umiiral sa ating buhay. Kaya pag-uusapan po yung kasalanan, ang dami po niyan to mention what sin is. The mark in this case is that standard of perfection established by God and evidenced by Jesus. Sa liwanag ng ating pagtanaw at pag-unawa sa standard o panuntunan na ang Diyos ang nag-establish nito, it is very clear na all of us are sinners. Bakit? Kasi lahat tayo hindi nakaabot doon sa standard na yan. Yan sa kaluwalhatian, kabanalan at perfection ng Diyos. Kaya wala pong exempted. Lahat tayo nagkasala. Ang problema lang, ang tao, they use the wrong standards. May isang bata, tuwan-tuwa, ang sabi niya, "Nay, sinukat ko ang height ko. Ako na'y pala'y 7-footer na." Sabi ng anak, sabi ng nanay niya, "Nak, ikaw ba ay nananaginip? Paano mo nasabing 7-footer ka? Sa liit mong yan." Di po ba? Nakita mo ba yung taong 7-footer? Pag nakasulubong nyo, kung kayo po ay 4'11", yung sukat nyo po ay cute, titingala kayo sa 7-footer. Tama po ba yun? And sabi ng anak, "Nay, ako po ay 7-footer na anak. Paano mo nalaman 7-footer ka?" "Sinukat ko po ang sarili ko
At totoo po, 7-footer. Ano po ang ginamit mong panukat? Yung sapatos ko po, Nay, sapatos. pitong sapatos po. Sukat ko po, height ko, 7 sapatos. Kaya 7-footer ako. Anak, mali ang ginamit mong panukat. Mali. Alam nyo, ganun po ang mundo at ang tao sa mundo. Sinisikap natin ilagay yung ating sarili dun sa tamang panuntunan na kung saan masasabi natin, ako'y mabait, ako'y mabuti, ako ay banal, pero ang ginagamit na panukat ay mali. Tayo mga mananampalataya na nagsasabi nagmamahal sa Diyos, are we measuring our lives on the standard measurement of God or not? We miss the mark. Yun po ang kahulugan ng kasalanan. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating pong binasa sa book ng Isaiah chapter 59, ito po yan. Bigyan ko muna po ng kayong bird's eye view. Ano po ba itong Isaiah na ito? Actually, kung babasahin niyo po yung book of Isaiah, isa po na highlighted in the book of Isaiah something to do with the prophecy about the coming of the Messiah. Si Isaiah pong ginamit ng Diyos. Kakaintindihan po ba tayo doon? Si Isaiah pong ginamit ng Panginoon upang ipahayag yung propesya tungkol sa pagdating ng Panginoon. Tatawagin siyang Emmanuel. Amen. Hallelujah. Okay, yun po yun. Binanggit po dun sa book of Isaiah. Pero apart from that, si Isaiah din po ginamit ng Panginoon upang ipahayag ng Diyos ang kanya pong sama ng loob, babala at galit saan? Sa kasalanang ginagawa ng tao. Kaya basahin po natin ang aklat ng Isaiah. Napakarami pong mga chapter doon at mga verses na kung saan binagyan po ng pansin ang mensahe patungkol sa kasalanan. At isa po dyan yung chapter 58 and 59 of the book of Isaiah. Ay, hindi na natin pong pag-aaralan po lahat ng chapter na yan. Nais ko lang pong i-draw out yung chapter 59 of book of Isaiah. Kasi sa chapter 58, binanggit doon, tell to people about their imperfections. Pahayag mo sa tao ang kanilang kasalanan at paglayo nila sa akin. Sumama ang loob ng Diyos dahil sa kasalanan ginagawa ng tao. Ito po, seryoso po ang Panginoon pagka pinag-usapan po yung kasalanan. Seryoso siya na i-bless niyang buhay natin. Seryoso siya na iligtas tayo. Seryoso siya na mahalin tayo. Seryoso siya na tayo pa patawarin. Pero seryoso siya na i-deal natin ang ating mga kasalanan sapagkat seriously, God dealt with that. Yun po yung bagay na yun. Ang sabi nga dyan sa chapter 59, verse 1 and 2, ang sabi po dyan, kung babalikan natin, ang sabi po sa Tagalog, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Sa verse 1 pa lamang, pinahayag na ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Isaiah, ang alin? Yung perfection ng Diyos. Ang Diyos walang weakness. Ang Diyos ay ganap. Ano ba yung kakayanan ng Diyos? Ang sabi diyan, may kakayanan siyang iligtas tayo. Amen. Hallelujah. So kung questionin natin yung karakter ng Diyos, who are we to question Him? Meron nga siyang kakayanang iligtas tayo. Meron nga siyang kakayanang baguhin yung buhay natin. Meron siyang kakayanang patawarin tayo. Meron siyang kakayanang i-bless yung buhay natin. Sa totoo lang, wala ni isa sa atin nandito sa mundo nang dahil sa atin kung wala ang Diyos. Inaamin ko po, hindi ako makakatayo sa inyong harapan na makakabahagi ng mensahe ng Panginoon na ito kung wala po yung biyaya ng Panginoon. Hindi ko pwede pagmalaki ang aking dunong lakas at kakayanan na anumang abilidad ko para magawa ito. Without God, we are nothing. I am nothing. Pero binibigyan din po sa verse 1 na yan, ang Diyos na ito walang weakness. Ang Diyos na ito ay may kakayanan. Siya hindi bingi. Hindi upang hindi niya marinig ang ating mga hinaing. Hindi siya bulag upang di niya tayo makita. Kaya lang, ano po yung naging dahilan kung bakit kuminsan, parang sa pananaw ng tao, nasaan ang Diyos? Makapangyarihan ba ang Diyos? Why does God allow this thing to happen? Minsan sinisisi ang Diyos sa mga nagaganap. Nang may nagsasabi ko, ang Diyos ay mabuti, bakit hinayaan itong pandemic na ito? May isang Kristiyano nagpagupit sa isang barbershop. Itong barbero, parang di naniniwala ang Diyos ay mabuti. Nang sabihin niya, ako po isang pastor. So nangangaral ka tungkol sa, opo. Naniwala ka ba ng Diyos mabuti? Kuminsan, sabi niya. Sabi ng barbero, bakit? Kung mabuti ang Diyos, bakit na pinahintulot ang mangyari yung mga bagay na ito? Nag-isip yung pastor, paano siya sagutin? Sabi niya, kapatid, alam mo, ang dahilan? Nakita niya isang lalaking taong grasa. Nakita kayong taong grasa? Bakit tinawag na taong grasa yun? I-research niyo po. Taong grasa.
Kinakain niya grasa? Ano yung grasa? Alam niyo pag ibig ko sabihin? Sabi niya, ang sabi ng pastor na ito, habang ginugupitan, tingnan mo yung taong yun. Yan. Hindi ka ba nagmamalasakit? Hindi ba naisip kung bakit yun hindi ayos yung kanyang buhok? Yan. Hindi ka ba naaawa na hindi siya maayos, hindi siya malinis? Yan. Oo nga eh. Di ba barbero ka? Oo. Di dapat yung buhok niya maayos mo. Ang sabi ng barbero, paano ko ayusin yan kung ayaw naman niya magpaayos? Yan po ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Kayang ayusin ng Diyos ang lahat, pero gusto ba ng tao ayusin ito para sa Kanya? Ayun po yun. Kaya kung tayo nag-question sa karakter ng Diyos, kapatid, questionin natin ang ating sarili sapagkat hindi nagkulang ang Diyos. Nung likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya tayo na may kakayanang mamili at magpasya. Hindi niya tayo ginawang robot at automatic na magpapasya na lang tayo sundin siya. Sapagkat kung ganon, ano pang kailangan, bakit kailangan pa nating magpahayag ang Diyos ng mga utos? Kung kaya naman pala niyang kontrolin ng lahat at He will allow everything to be controlled by Himself at hindi niya tayo bibigyan ng kalayaang mamili at magpasya. Gusto ng Diyos, kung maglilingkod tayo sa Kanya, nandun yung puso at kalooban na may pagpapasyang masaya. Amen. Kung ating mamahalin ng Diyos, guys, ito po ng Panginoon, hindi lang po yung kontrolado ka, persado ka, di baterya ang pagmamahal natin sa Kanya, kundi mismo kusa sa ating kalooban, may pagpapasya na mahalin at paglingkuran ng Diyos. Amen. Kasi tayo nilikha ng Diyos for relationship, not just to exist. God created us for relationship. I tell you, my dear brothers and sisters in the Lord, and even at this point, na kung saan ipinapangaral niya ang mensahe patungkol sa kasalanan, nais po ng Panginoon, huwag maputol, o huwag masira, o huwag malayo ang relasyon na yun. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para huminga at maging tao. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin niya, arugain niya, at kalingahin niya, at makapiling niya magpakailanman. Hallelujah. Kaya kung pagkukulangan Diyos sa pag-uusapan, walang makapagko-question sa kabuuan ng Diyos. Pagdating sa verse 2, ito na problema. Pagdating sa verse 2, at ang sabi po dyan, it is your evil that has separated you from God. Your sin caused Him to turn away from you, so He does not hear you. So may problemang nangyari. Ano daw yon? Ang sabi sa talatang 2, ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang malungkot na balita, mga kapatid, sa panahong ito, most of our culture, hindi na nila naiisip na ang kasalanan ay masama at pangit. Na ang kasalanan, it caused us to separate ourselves from God. Na ang kasalanan, nalungkot ang Diyos. Naiisip pa ba ng tao yun? Sa totoo lang, marami ngayon, they think sin is funny. Ang kasalanan nyo, kinatutuwaan na ng marami. Tingnan nyo, manood po ko sa telebisyon. Yung mga aksyon, yung mga kilos, galaw, behavior, pananalita, istorya, patungkol sa na-highlight yung mali at kasalanan. Pinagtatawanan pa natin minsan yung ilang mga bagay na ginagawa natin, kasi na ginagawa nila habang nanonood tayo, kasi nai-entertain tayo. I tell you, ito pong mensaheng ito, hindi ganun kadali. Bahayag. Kasi marami masasaktan. Diba? Na-enjoy nila ang gumawa ng kasalanan. Obserbahan natin at isipin ang mga bagay na dala ng media, ang mga programa sa telebisyon, ang mga social media memes. Ano ba ibig sabihin ng memes? Hindi po pangalan po ng babae yun. Memes. Ang memes po, ito po yung mga idea, behavior, at style na kumakalat na kinokopya ng iba mula sa ibang kultura. Hindi na iniisip kung ito ba'y makadiyos, ito ba'y banal, ito ba'y kalugod-lugod sa Panginoon. Ang dami po niyan, lingwahe, pagkilos, galaw, sistema, pagsuot ng mga damit at anumang mga bagay na ginagawa natin. Hindi na naisip ng tao yung bagay na yun. Kasi nga, hindi na nasa paligay hindi na naiisip ng tao na kung bagay ito'y pangit o hindi maganda sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, ang kasalanan, lumalabnaw na. Yan. Ang mga pelikula, madalas ginagamit yung kasalanan at hina-highlight pa yung kasalanan para mapatawa at mag-entertain ang mga tao. Hindi ito gawain na mula sa Diyos, mga kapatid. Ito isang paraan ni Satanas, ang patawanin at pasayin ng tao sa kasalanan na dapat nating unawaing mabuti na ang kasalanan ng tao ang dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus. Ulitin ko po yun. Okay.
Ang kasalanan natin na pinagtatawanan kuminsan natin pagka ginagawa ng iba, ang dahilan kung bakit napako ang Panginoong Yesus sa krus. Ganon kaseryoso ang Diyos in dealing with sins. Samantalang ang tao sa mundong ito, they just laugh at it, neglect kung gaano kaseryoso ito. Hallelujah. Na dapat nating unawaing mabuti ang katotohanan na yan. Look at the cross. Sino po nakapanood nung pelikulang The Passions of Christ? Bilang para ng pandaraya ni Satanas, binibihisan, inaayos, pinagaganda niya ang kasalanan sa paningin ng mga tao to make it look attractive, desirable, and fun. Birang ipinapakita, maging sa media o sa anumang panoorin, na ang magiging bunga at resultang kasalanan ay pangit at mali. Pinapakita ba yan? Ipinapahayag ba yan? Pag ginawa mo ito, itong mangyayari sa iyo. Hindi ho. At kung nais mong malaman kung gaano kasama at gaano kapait at gaano katindi ang damage dala ng kasalanan, tignan mo si Jesus. Pagmasdan mo ang passions of the Christ, kapatid. Para naman maging seryoso ang bawat isa sa atin in dealing with sin. Look at the passions of Christ. Ang parusa, ang sakit, ang matinding hirap, halos pagkaubos ng dugo, at anumang likido sa katawan ng Panginoon, ang nagkalulay-rulay na katawan ng Panginoong Yesus. Jesus' suffering shows us just how much it takes to pay for our sins. I tell you, my dear brother and sister in the Lord, buhay mismo ng Panginoon ang inalay niya seriously just to deal with our sins. The cross of Christ shows the great damage sin does. Ganon po kaseryoso ang langit, mga kapatid. Ano mang kasalanan niya, maliit o malaki, wag na nating sukatin, wag na natin timbangin. Kasi ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos at ang kasalanan ang nagpumutol ng relasyon na dapat naging malapitan sa Kanya. Ngayon, matatawa pa ba tayo pag nakakakita tayo ng kasalanan na ating napapanood, nakikita, nai-entertain pa ba tayo? Nasa atin na po ang desisyon. Matutuwa ba tayo na ginagawa at pinapanood natin ito? Maraming bungang dala ang kasalanan, mga kapatid. Sin has all sorts of consequences in our lives. Consequences of sins. Kaya lang, ayaw po ng taong ito. Many people want to avoid this topic. They do not want to be told that they are in sin. Ayaw nilang madinig na, oh, kasalanan yung ginagawa mo. Anong kasalanan? Ito naman ay popular na, ginagawa na ng lahat ito. Kasalanan pa ba yan? Napaka-killjoy mo naman. Ikaw kasi, mukha kang Old Testament. Dahil ba tinayuan mo yung katwiran ng Panginoon? Old Testament na ang dating sa iyo. Napakabanal mo naman. Nagbabanal ba? Kahit na totoong banal ka, kung minsan sasabihin ng tao, oy, nagbabanal-banalan ka. Kaya minsan tayo mga mananampalataya, minsan dead man na rin sa atin kung ano yung mali, kung ano hindi tama. People do not want to be told of their problems are results of their sin. Alam niyo po ba kung bakit may pandemic? Maraming hindi tatanggap yan kasi nagkamali tayo. Hindi natin sinunod ng Diyos. Sa totoo lang, karamihan po sa karamdaman taglay natin sa katigasan ng ulo, yung bawal, sige lang. Di ba? Yung bawal, sige lang. Ayan. Pagka nakadama na ng nagsisisi, ay bakit ko ba nakain yun? Tapos sinisisi nag-alok. Inihanda kasi ni ganito. Nagluto siya ng masarap eh. Ano ba sabi? Bawal nga eh. Simple lang yung bagay na yun. We cannot hide or ignore our sins. Sa totoo lang, pagka pinag-usapan natin ng Diyos. Bakit? Ang sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 13, there is nothing that can be hid from God. Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes, and it is to Him that we must all give an account of ourselves. Sa Tagalog, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay halag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ayan. You know, dahil sa kasalanan ng tao, tumagos ang problemang ito sa pinakapuso ng langit. Sa puso ng Diyos. Sa puso ng Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mabigat na mga problema na parang walang solusyon, walang tugon. Gusto kong bumait, pero
kayo na lang. Muna. Hindi ko magawa. Sabi ng ilan. Hindi ko man may bahagi sa umagang ito ang lahat sa mensaheng ito kung ano yung magiging consequence ng kasalanan, but allow me just to mention ilang bagay lang kung ano magiging consequence nito. Yung major consequence ng kasalanan. Una, alam niyo po ba dahil sa kasalanan, inalayo ng kasalanan ng tao sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 2, malinaw ang sinasabi po roon. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Hindi dahil sa bingi ang Diyos, no? Kundi talagang meron pong barrier. Ang Diyos po'y banal at hindi po mababago yung kanyang kabanalan. Bagamat ang Diyos po'y good, God is good. All the time, He is good. God is good. Hindi po magbabago kabutihan ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Isaiah, sa verse 1 pa lamang, binanggit na doon. Paano nangyari yun? Bakit ho nalayo? Sapagkat ang Diyos ay banal, tayo hindi na naging banal. Ang kasalanan nag-create ng conflict na nagbigay po ng distansya sa tao at sa Diyos. Sinabi po ng Isaiah yan. Mahalaga pong basahin po natin yung Book of Isaiah chapter 59. Pwede niyo po bang basahin sa bahay niyo mamaya? Pero ilang mga verses lang po ang aking pong dino out. Okay? Ilang po selected verses po dyan sa Isaiah chapter 59. Sandali po nating baybayin ng mga talatang yan, ng mga verse na yan. Ang kasalanan nagdadala ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Tingnan niyo po yung susunod na talata, no? Yung susunod na slide, please. Ang sabi sa verse 3, natigmak sa dugo ang inyong mga kamay, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Tingnan niyo po, ang sabi po ng Bible, yung mga katiwalian, ang dami niyan sa mundong ito. Yung nga senador, bago lumipad, nagpahayag pa ng mga, ito yung mga katiwalian. Ito yung mga korupsyon. Ngayon, totoo man yun hindi, huwag na kayong magtaka. Korupsyon, sinabi na ho ng Bible yun. Oh. Ano sabi dyan? Ang inyong mga labi, puno ng kasinungalingan. Huwag na kayong magtaka doon sa mga fake news, yung mga pabalita na hindi tama. At yung pa, madalas pinaniniwalaan ng marami. Ang sinasabi niyang madila ay pawang kasamaan. Next slide. Kung makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman, hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. O pati mga judges. Alam ng Diyos yun. May nagtanong sa akin, Pastor, nababayaran po ba? Hindi ko masagot yan. Pero ang Diyos, may sagot. Alam niya. Ang sabi po dyan. Ang inyong batayan na hindi tamang pangangatwiran at ang mga pananalita niyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip niyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan o bumubunga pa yung kasamaan. Yung kasalanan kasi, pag tinanim mo yan, bubunga yan. Huwag niyong asahan na pag nagtanim kayo ng kasalanan, bubungan kayo ng kabutihan. Mali po yun. Pag nagtanim ka ng kasamaan, bubungan ka ng kasamaan. Pag nagtanim ka ng kabutihan, umasa kang aani ka ng kabutihan. Yun po yun. Tuloy pa natin. Sabi, mabilis ang kanilang mga pa sa paggawa ng masama. Totoo naman yun. Yayain mo tungkol sa Diyos. Abay, kakalad ka rin mo pa yan. Iiyak ka. O mga mahal natin sa buhay nga lang po, yayain natin sa gawain ng Panginoon. Kung ang Diyos talaga walang patience, kasi bunga ng Espiritu ang patience, buti na lang ang Diyos mapagtiis na Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kung tayo po ay Diyos, malamang, marami na tayong naparusahan. Marami sa atin hindi makapaghintay, walang pagtitiis. Hindi po ba natutuwa tayo, Panginoon, salamat po. Okay. Nung panahon na yun, matigas ang ulo ko, hindi mo kinuha ang buhay ko, hindi ako handa noon. Pero salamat po, Panginoon, nangusap ka pa rin. At hindi ka sumuko, Panginoon. Ako'y paalalahanan, ako'y bahaginan. At salamat, Lord, doon sa takdang panahon, itinakda mo, O Diyos, nangusap pa sa puso at ikay aking pinahalagahan. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang patience. Kaya lang, ang sabi po dyan, ipagawa ng masama, nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Sino pong natutuwa na marami napapatay ngayon? O, aber? Yung iba natutuwa, ay, buti na lamang yung mga salot na wala. Gano'n tayo katiyak, mga salot ng ilan dun. Ngayon po, ang buhay, mura na lang. O, di po ba? Kaya wag po kayong makikipag-away kahit kanino.
Baka mabalitaan namin po. Yan. Naka-or na kayo. Joking lang po. Pero reality, yun po sabi dyan eh. Kanilang iniisip, pawang kasamaan, bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Nagkalat daw sa daan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liku-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan do'y walang kapayapaan. Ayan. May lugar pa ba kayo mapupuntang payapa? Naalala ko nung may pinagawa si Ternene doon sa bahay po ng nanay ko, sa Parañaque, mga taga-Caloocan sila. Ang sabi nung isa, Pastor, masisira ulo namin dito. Bakit? Napakatahimik ng lugar niyo. Subdivision kasi, napakatahimik daw. Nasanay po din sila doon sa mga kapitbahay na nag-aaway. Hindi daw nila marinig doon sa lugar niyo. Ang sabi ko, ito po lugar ng mga mababait. Pero wag ka. Bakit? Pagka hindi kayo tumino, makakarinig kayo dito ng mga hindi magagandang kataga. Ibig sabihin, nandito pa tayo sa mundo. There is no perfect place. There is no peaceful place in this world unless si Lord ang nagro-rule over that house, over that family, over that life. Diba? Amen. Kaya pagka ang kasalanan nagari, walang kapayapaan yan. Tinitiyak ko ng Panginoon. Yun ang sabi niya eh. Tuloy pa natin mga kapatid. Ang sabi doon sa ilang mga talata. Yan. Sige lang. Next slide. Ang sabi dito, sabi dyan, dahil dito ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam na namin kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpapahirap sa amin. Umaasa kami, liwanag ay darating, ngunit kadiliman ng aming kinasadlakan. Umaasa ka pa. Marami nagpipray pero namumuhay sa kasalanan, huwag kang umasa na liliwanag ang buhay. Sabi po ng Panginoon yun. Ganon kaseryoso ang kasalanan nung banggitin niya kay Isaiah dyan. At ang sabi ng Diyos, Isaiah, ipahayag mo ito sa tao. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghaliang tapat kami natatalisod na para bagang gabi na, parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Tingnan niyo yung buhay kapag nasa kasalanan ka. Para kang zombies. Tuloy natin, next verse. Verse 12, Yahweh, maraming beses kami naghimagsik laban sa iyo. Inusig kami ng aming mga kasalanan. Ayan, nagrebelde sila sa Diyos. Kapag ganon, hindi ka mapapanatag. Alam namin may naging makasalanan, kami naging makasalanan, nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. May kaalaman. Sa totoo lang, alam naman ng tao kung tama, mali. Alam nila, kahit nung gumagawa ng mali, alam nilang mali yun. Pero kinakatwiranan nila yun. Na para lang masabi, yung mali na kailang ginagawa, tama na rin. Pero hindi ka patutulugin ng iyong konsyensya, kapatid, pagkakamumuhay ka sa kasalanan. Kahit nasasanay ka na sa kasalanan, hindi ka mabubuhay ng panatag. Nagigamagsi kami sa iyo, verse 13, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pangaapi at pagtataksil. Ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan, nakata ng aming mga isip. Nandun yung pagtataksil, nandun yung masamang asal. Verse 14, itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katuwiran. Yan na. Alam pa ba ng tao kung ano yung makatwiran? Alam pa ba ng tao kung ano yung tama o ano yung mali? Mali nga, pero lagyan mo na lang. Mali nga, pero umayon na lang tayo. Para wag lang magkagulo. Ay, nung umayon tayo, lalong gumulo. Yun po ang problema. Ang katotohanan ay nakahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. May mga taong tapat, pero para bakit hindi nabibigyan ng pagpapalaga? Kasi nananaig ang kasalanan kaysa sa katapatan. Dumarami ang bilang ng mga taong hungkag ang isip, palayo sa Diyos, kaysa doon sa mga taong sumusunod at nangangatwiran sa katwiran ng Diyos. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nangangarib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. O pati nga doon yung mga banal. Nadadamay, napapahamak. Di po ba? Sabi po dyan. Kaya tingnan nyo, kapag tayo gumawa ng mali, damay, anak natin, damay yung pamilya natin. Mga magulang, ganun po, kaseryoso ang kasalanan. Mga anak, pag kayo gumawa ng mali, at gumawa ng kasalanan, damay kami, damay tayong lahat. Kahit ba si nanay nagpipray, si tatay nagpipray, damay tayong lahat. Ganun kaseryoso ang kasalanan, mga kapatid.
Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, tuloy na natin. Next verse. Next slide. Nakita niya na wala kahit isang nagmagmalasakit sa mga api. Ayan. Pati yung mga pagmamalasakit, nakikita ng Diyos yun. Dahil dito'y gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas. Ayun. Ang kagandahan naman doon sa mga inaapi, ang Diyos daw ang magliligtas sa kanila. Hallelujah. Ang problema doon sa mga inaapi, gumagawa na rin ng paraan para gumanti. Totoo yun. Bakit may mga rebelde? Kasi marahil hindi nila nakamit ang hustisya doon sa mga taong dapat magbigay nito. Kanino pa sila kakapit? Hindi nila kilala ang Diyos. Pagkakilala mo ang Diyos, hindi ka rebelde. Kasi God hates rebellion. God hates rebellion. Amen. Ang sabi po dyan, ang suot nila sa dibdib ay baluti ng katwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Ayun, sabi ho ng Diyos, may puot siya at may paggaganti siyang gagawin. Kaya seryoso po ang Diyos sa kasalanan, bagamat mahal tayo ng Diyos. But He wants us to look at our sins seriously. Tuloy natin. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanyang ginawa. Kahit ang nasa malayong lugar ay kanyang gagantihan. Ayan. Hindi ka pala tayo makakatakas pagka yung ganti ng Diyos ay dumating sa buhay ng mga taong hindi nagsisi ng kanilang kasalanan at nagpatuloy sa kanilang mga pagkukulang. Sabi niya, kaya katatakutan siya ng mga taga-larunan at dadakilain sa dakong silangan. Darating siya ay tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng iip ng malakas na hangin. Hindi na ako na pagpatuloy. Bahala na po kayong basahin po yung verse 59, chapter 59 ng Book of Isaiah. Pinigil lang natin pasin yung ilang mga verses dyan. Kung gagano talaga kaseryoso, binanggit ng Diyos kay Isaias, nang sabi ng ipahayag mo yan sa tao, Isaias, upang makita nila ang tunay na kalagayan at kahinatnan ng makasalanan. How God took serious attentions about sins. Kaya ang sin, naghihiwalay ito sa tao. Hallelujah. Ano pang consequence ng sins? Another consequence ng sins, ang kasalanan, ang nagdala ng matinding stress sa ating buhay. Sino pong stressful dito? Pag gagawa ka ng mali, lalo madadagdagan yung stress. Ayan po yun. Madadagdagan ng stress sa buhay natin. Ano bang stress? Stress can be defined as any type of change that causes physical, emotional, or psychological strain. Wala daw pong makapag-define ng perfect definition of what stress is. Ano daw po yung stress? Pero alam na ng lahat yan, kahit hindi i-define ang kahulugan yan. Stress is your body response to anything that requires attentions or actions. Alam mo ba na isa sa greatest sources ng stress is unrecognized and unresolved guilt? Yung hindi mo itinamang pagkukulang. Kasalanang itinatago at hindi hiningi ng tawad sa Diyos. Ito kasi ang sabi ni King David sa Psalms chapter 38 verse 4 to 6. Ang sabi niya, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami para ng baha. Pabigat na lubha itong aking dala. Malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba na ang aking katawan sa buong maghapoy, puspos ng kalungkutan. So yan po yung dulot ng kasalanan, yung consequence ng sins. Magsinungaling ka lang hindi ka patutulugin yan. Pastor, alam ko, saksak ng sinungaling hari ng kasinungalingan, pero mahimbing pa rin. Pag ikay mananampalataya, hindi ka makakatulog. Yung nakakatulog, hindi po born again yun. Hindi pa niya kilala ang Diyos. Yan, iba tatay nun. Pero pagkatatay natin nasa langit, hindi ka mapapanatag. Kapag ang sin ay hindi hiningi ng tawad sa Diyos and you still hold on to it, dama mo ang pagdurusang taglay nito.
When you speak of sins and you break God's law, it leads to worry, fear, guilt, and insecurity. Tiyak na hindi mo ito lagi mararanasan kung lagi mong susundin ang utos ng Diyos. Kaya ang kasalanan, nagpapa-stress ng lubos sa atin. Kaya tanong mo yung katabi mo, kapatid, stressful ka ba? Ayan. Bakit hindi niyo tanungin? Baka naman makatulong kayo. Mabawasan yung stress. Ayan. Panghuli at pangatlo, consequence. Hindi ko nga mabanggit lahat, no? Pero ito lang mahalagang consequence. May kahatulan, dala ang kasalanan. Kapag sinuway natin ang utos o batas ng Diyos, there is always a penalty to that. Ito ang sabi ng Psalms chapter 7, verse 11 to 12. God is righteous judge, a God who displays His wrath every day. If He does not relent, He will sharpen His swords and He will bend and string His bow. Sa Tagalog, araw-araw daw binanggit yan eh. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Opo, meron pong judgment day. May nakatakda talagang araw ng tinatawag na final judgment. Ito yung ganap na paghahatol ng Diyos. Pero araw-araw may ginaganap pong judgment ang Diyos pag nakagawa ka ng mali. Diba? Bakit ba ako naubo? Ano ba ginawa mo? Consequence ba? Kaya pala eh. Yung bisyo na dapat sinuko mo tinutuloy mo pa rin. Hindi ka lang mauubo. Ano yun? Magkaka-cancer ka pa. Ayan. So araw-araw may consequence. Kapag sinuway natin ang Panginoon. Sabi diyan, kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa. Pati ang kanyang panay, kanyang ihahanda. Bakit? Kasi God is a righteous judge and He always condemn all types of wickedness. Huwag natin sabihin, ako na may niligtas na ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Diyos. Opo. Pero araw-araw nagkukulang at nagkakamali tayo. Anong dapat natin gawin? The unrighteousness will not inherit the kingdom. Paalala po ng Panginoon. The unrighteousness will not inherit the kingdom of God. Basa tayo ng talata bago tayo magtapos. Okay. Or you do not know, sa Tagalog na lang kapatid, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Malinaw po Biblia dyan. Huwag niyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ano ba sa English yan? Ang ganda nga ang tawag sa English niyan eh. Ano sa English? Kapatid, i-slide mo back yung English. Ang sabi po dyan, who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God. Ba't yumaman yan? Sa panluloko, swindler kasi yan eh. Tapos tuwan-tuwa yung pamilya dahil mayaman kayo. Pero sa totoo lang, at the end of the day, hindi ka tatanggapin sa langit. Sabi ng Bible. Tuloy natin po ang mga talata. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21, sa Tagalog na lang po kapatid. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkabuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Pag sinabing katulad, kamukha nung kapitbahay noon, kaklase noon, kamag-anak ng mga kasalanan yan.
Kaya sabi ng Panginoon, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Eh saan sila? Tuloy natin ang mga talata. There is a prepared place for unrepented sinners, sabi ng Bible. Kung hindi sila tatanggapin sa langit, saan sila pupunta? Ang sabi po ng talata ng Bible sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Naalala ko, may sabi sa pastor, bakit ho ganun? Pinagtaksilan ako ng asawa ko. At natuwa pa siya sa kanyang buhay ngayon. Sabi ko, kapatid, pag-pray mo. Ayaw niya ipag-pray. Pag-pray mo. Kasi nakakalungkot ang kahinatnan kapag hindi siya magbalik loob sa Diyos. Ano po sabi doon? Kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosa, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng naglalagablad na apoy at usupre, ito ang pangalawang kamatayan. Ang tanong, seryoso ba ang Diyos sa kasalanan? Hindi po siya nagbibiro. God dealt with sin. And it cost the lives of our Lord Jesus Christ to deal with sin. Gayunpaman, salamat po sa Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang, nais ng Diyos na tayo magsisi sa lahat ng ating pagkakamali. Salamat, ang Diyos, siya pa rin ang umabot sa ating mga kalagayan. Walang perfect. All have sinned and come short of the glory of God. All are sinners. We are just saved by God's grace. At salamat po sa Panginoon. We are saved by God's grace. Kapatid, every day, sometimes, every day, paano yung every day to sometimes? Every day, within the 24 hours, there are moments na nagpe-fail tayo. Minsan nakapag-isip tayo ng masama, inggit, sama ng loob, galit, hinanakit. At ang sabi ng Panginoon, maghari yung sa puso natin ang pag-ibig niya. Upang kapayapaan ng Diyos maghari sa ating pumbuhay, ang susi diyan, laging humingi ng tawad sa Diyos. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Halimbawa, Panginoon, masama loob ko sa nanay ko. Anong sabi ng Bible? Alisin na ang sama ng loob, galit at puot. Hindi tatanggapin sa langit. Anong dapat mong gawin? Nay, love you. Sorry po. Sumaloob ko, hindi ko inaintindihan. Pasensya na po. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. God, tingnan nyo, pagka ginawa natin yon, parang may tinik na nabubunot, napapanatag yung ating kalooban, gumagaan yung ating pakiramdam, at higit sa lahat, natutuwa ang Diyos. Amen. Sabi niya tapat siya at matuwid. Verse 9, subalit kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin pa tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hallelujah. Kahit nakagawa ka ng mali, andyan pa rin nagbabago ang Diyos sa katapatan niya at katuwiran niya. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya mga anak, sabi po dan, isinusulat ko ito sa iyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol siya sa ating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung matuwid. Kailangan natin lumapit sa matuwid. Walang iba kundi ang Panginoon. Kapatid, ano yung pinakamabigat na problema mo? Hindi yung trabaho, hindi yung sakit, karamdaman, kabuhayan. The biggest problem, the biggest issue in this world is sin. And the only solution to that, go back to God, repent of it, and have fellowship with Jesus.
siya yung matuwid. Amen. Mga kapatid, ano man pong bigatin dala-dala natin, ano man pagkukulang, huwag na natin alagaan yan. Huwag na natin bigyan ng katwiran. Higit na alam ng Diyos ang mga naganap sa buhay natin. At alam po ng Panginoon laman ng puso ng bawat isa sa atin. And the only thing we can do, and the right thing we can do, okay, and the only solution to that, ask God's forgiveness, repent of it, and embrace the presence of the Holy Spirit. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hindi naman kailangan, ihayag niyo po kung anong kasalanan meron tayo ngayon sa iyong katabi. Ikaw at ang Diyos, kapatid. You and God. Kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung nagaganap sa buhay natin. Hindi natin pwedeng i-deny, hindi natin pwedeng itago, kasi lantad ang lahat sa paningin ng Diyos. Emotionally, isip, salita, kalooban, ano man yan, alam po ng Panginoon. Ihingi natin ng tawad. May mga kahinaan ng bawat isa sa atin, hindi natin napagtatagumpayan. Sabihin natin sa Panginoon, magtapat tayo sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, mahina po ako rito, dito po ako laging bumabagsak, Panginoon, dito po ako laging nagkakamali. Panginoon, patawarin mo ako. Isinusuko ko ito, O Diyos, sa iyo, Panginoon. Lord, help me to deal with my sin, O God, seriously. As you dealt it, O Lord, seriously, by giving your life for the sake of my life, O Lord, just to abolish my sin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Bawat isa makipag-usap sa Diyos. Hallelujah. Oh, we surrender all to you, O God. We surrender all to you, Lord. Hallelujah. All to Thee, our blessed Savior, we surrender all, Lord. Hallelujah. O Diyos, wala po kaming maitatago sa iyo, sa totoo lang. Batid mo po, Panginoon, ang lahat ng naging kaganapan sa buhay naming ito. Lahat po ng amin pong binanggit na mga kataga. Alam mo po, Panginoon, kung ito po ay nahaluan ng salitang hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Salitang masama, Panginoon, batid mo ito. Kung may mga sandali po, Panginoon, naganap yun, patawarin mo po kami. May mga sandali, Panginoon, nakapag-isip kami ng hindi tama, Panginoon, ang isip namin ay naging magulo, ang isip namin naging mali, O Diyos. Patawarin mo po kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, seryosohin namin, O Diyos, na harapin ang mga kasalanan, titingin ng tawa dito. Huwag namin itong alagaan, huwag natin itong arugain, Panginoon, o bigyan man lang ng katwiran. Sapagkat sa iyo, O Diyos, ang tama ay tama at mali, mali. Hindi ka namin pwedeng lambingin upang sa ganun, Panginoon, sangayunan mo ang pagkakamali namin ginagawa. Hindi ka ganun, O Diyos. Sabagat ikaw ay Diyos ng katwiran, Diyos ng kabanalan. Ang tanging nais mo ay maging tapat kami sa iyo sa aming mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan. Marahil, Panginoon, humingi kami ng pagpapala, pero hanggang ngayon di namin makamit sapagkat may humahadlang. At yung hadlang na yan, Panginoon, na hindi yung aming pong kagalingan sa panalangin, kundi yung kasalanan, O Diyos, na nanatili sa aming puso't kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos. Tawarin mo po. Lord, forgive us from all of our sins, O God. Help us to deal with sin seriously. Panginoon, kilala mo kami, O Diyos. Lumalapit po kami, Panginoon, O God, sa iyong harapan. O maaari meron kami tamang gagawin dapat, pero hindi namin nagawa. At ito'y aming pong, Lord, isinantabi, Panginoon. At doon kami nagkamali. Patawarin mo kami. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung kami nagkulang ng pananalangin. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung kami nagkulang, Panginoon, ay bahagi ang mensahe mo sa iba na nararapat lang po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, O Diyos, ay maging saksi mo, Panginoon, sa iyong katwiran at kabanalan. Pero hindi namin ginagawa. Patawarin mo kami kung kami nakapagsinungaling, O Diyos, O God. Patawarin mo kami kung kami hindi naging tapat, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, yung aming mga kainaman nagari, Panginoon, sa buhay namin at hindi namin ito napagtagumpayan. Hiningi man lamang, Panginoon, tulong at kapangyarihan upang ito'y amin pong mapaglabanan, O Diyos, God. Patawarin mo kami kung kami nahulog sa tukso at hindi po nagawa namin, Panginoon, magtagumpay sapagkat itinago namin ang bagay nito hindi nilahad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin
Patawarin mo kami, Panginoon, kami nagkulang sa aming mga magulang, Panginoon, di namin sila sinunod. At Lord, sa kanilang mga utos na mabuti din naman para sa amin. Patawarin mo kami kung nanaig ang aming sariling kalooban, O Diyos. Patawarin mo kami kung kami po'y sumama ang loob. Patawarin mo kami kung kami nagselos, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagtampo sa maliit na dahilan, O Diyos, at wala man lang karason-rason, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sarili lang namin ang aming inisip at hindi namin inisip kapakanan ng aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kakulangan ng katapatan. Patawarin mo kami, O Diyos. God. Alam namin, Panginoon, puno ka ng kabanalan at katwiran, Lord. Alam namin, niligtas mo na kami. Meron ka ng aming buhay at pag-asa. Pero gayon pa man, Panginoon, O Diyos, tulungan mo kami na ganyan din, O Diyos, kung paano mo seryosong dinil, O God, hinarap ang mga kasalanan, Panginoon. Ganon din nawa kami. Panginoon, ang katwiran mo at kabanalan mo maghari sa aming buhay. And let the Spirit of God rules and lead us and be with us, O God, and direct our lives by your Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tulad ng sinabi mo, ipapayag namin ang mga kasalanan kay matuwid at banal na patatawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at lilinisin kami sa lahat ng aming kalikuan. At salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapatawad. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa paalala. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. To that, we give you glory, honor, and praise. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung nadama mo ang presensya ng Panginoon at tuwa siya sa iyong dalangin. Hallelujah. Sa ating paglapit na may pagpapakumbaba, Panginoon, salamat, Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan mo ang Diyos. Sambahin mo siya, dakilain mo siya. Sa kabila ng ating pagkukulang, nandyan ang Diyos. Hallelujah. Nakahanda siyang abutin, talingahin, tanggapin ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Kahit kailan di ko nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba. Tinatas namin ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Muli, Lord, all the glory, honor, and praises is yours. It belongs to you. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Kayo po'y makakaupo sandali in the presence of our God. Hindi pa po tayo tapos sa ating pong gawain, doon po sa ating mga kapatid sa kailang mga tahanan. Ilan po mga announcement, nandyan po sa ating pong screen. Atin pong balikan, ilan pong mga mahalagang paalala sa ating pong gawain. Purihin po ang Panginoon.
Patuloy niyo pong isama sa panalangin ang bawat gawain po natin sa bahay-bahay, sa ating pong mga home care group, sa ating pong mga daughter churches, sa ating pong mga activities, church natin, online activities po natin, patuloy po yon sa biyaya po ng Panginoon. Doon po sa ating pong mga kapatiran, nasa kaila po mga tahanan, ito pong live stream na ito ay recorded and you can be able to watch it again doon sa ating Facebook link account, Caloocan Bethel. Meron pong tamang logo po yan, okay? Kasi marami pong Caloocan Bethel eh. So may logo po tayo, may official logo tayo. And also to inform everyone, doon po na pumupunta po doon sa Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God. Ito po yung distrito natin. Meron pong tama rin pong website doon, okay? Kasi meron pong naliligaw, okay? Hanapin nyo lang po kami doon. Kung kami nandoon, tama po yun. Pag wala kami roon, naligaw po kayo. Pero having the same logo, having the same name, marami pong ganun eh. So ganun lang po, parang announcement po, no? Sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Okay, God bless po sa bawat isa. Amen. Tayo pong muling tumayo in the presence of God. Tayo pong magtatapos sa ating gawain. Pero bago po yon, okay, before we wind up, lahat po na may mga pre-request, pakiraise yung inyong hands. Lahat po na may mga kahilingan sa inyo pong tahanan, kung kayo po may mga special na kahilingan, maliban po, iningin na natin ang tawad sa Panginoon ng ating pagkakamali. Pinatawad na tayo ng Diyos na ganyang kabuti ang Panginoon. Pero huwag na tayong gagawa pa ng pagkakamali. Sikapin nating mamuhay tayo na may katwiran. Upang sa ganun, wala pong maging hadlang sa ating pong mga dalangin. Yan. Sabi ko ng Bible if I regard iniquities in my heart, God will not listen to me. Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, hindi ako didinggin ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Didinggin na tayo ni Lord. So, request tayo. Amen. Hingi tayo ng tugon sa Panginoon. Hingi tayo ng kahilingan. Banggitin niyo po yung mga kahilingan natin kay Lord. Yan, dadaloy po yung biyaya ng Panginoon. Let's pray. Mga kapatid, sa inyong mga tahanan, purihin ng Panginoon, luwalhatiin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. And this is a high time, O God, for us to, Lord, to come into your holy throne of grace, asking for your great provisions. Lord, pour out your blessing upon your people's lives, O God, in the name of Jesus. Narito po kami pang itinatas po namin ang aming mga kamay. Nang may kagalakan, Panginoon, Lord, may katuwaan, O Diyos, sapagkat naniniwala kami, didinggin mo ang aming dalangin. Palalakasin mo kami, Panginoon, pagagalingin mo mga may sakit, may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, O Diyos. Aaliwin mo may mga kalungkutan, tutugunin mo ang aming pangkabuhayan, Panginoong problema, in the name of Jesus, sa aming pong mga mahal sa buhay, ang kaligtasan po ng aming mga mahal sa buhay, na patuloy namin dinudulog at dinadalangin sa iyo. Lord, speak to the hearts, O God, right at this very moment, O God, natanggapin kanila ng personal na pagtanggap at kilalanin kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos at tagapagligtas na kanilang buhay. Panginoon, gumamit ka ng mga tao, Lord, na kanilang mapapakinggan at kanilang didinggin, Panginoon, mensahe ng pagliligtas mo. At gayon din, Panginoon, gamitin mo po ang buhay namin sa maghapong ito at sa darating pong mga araw na daluyan ng patutuo, Panginoon, ng iyong katwiran at kabanalan. Kung papaanong inaatasan mo kami, Panginoon, O Diyos, na mangaral, humayo, Lord, maging active po kami sa ganung bagay. Online man ito ang paraan o face-to-face, Lord. May your Spirit guide us. May your blessing, O God, be with us. Pour it out in the mighty name of Jesus. Bless our homes, bless our families, bless our lives, O God. Do wonders and miracles in the lives of every individual, Lord. Lord, dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, wala pong problema na hindi mo kayang sagutin sapagkat ikaw ay ganap, totoo, mabuting Diyos at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting pagpapala. Panginoon, naniniwala po kami. We believe, we believe, we believe in Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Patuloy po natin taas ang ating mga kamay. Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, samahan mo rin po kami sa aming pong ilang pang mga activities sa maghapong ito, sa iba pang mga gawain, sa loob at labas ng aming tahanan. Salamat po ng marami. Lord, tanggapin po namin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakikipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo, sumaaming lahat, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat.
God bless you all. God bless our families. God bless our time. Amen and amen.